Hello guys! Welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. Thank you for subscribing, and if you haven't subscribed yet, please hit that subscribe button. So katatapos lang namin mag-dinner, ngayon naman niligpitin ko tong room ng mga bata. Kasi monthly nire-redecorate ko to, binabago ko yung mga beddings, yung curtain, so yung mga throw pillows nila, yung wall art nila, para maiba naman yung itsura niya, magbigay naman siya ng ibang vibe para hindi naman siya nakasawa. So, lalo na ngayon, naka-quarantine pa rin tayo, hindi natin alam kung kailan talaga matatapos to, para maging maganda naman yung pagstay natin sa bahay, para lang tayong nag-staycation. Actually, tingin umaga ko pa gustong gawin to, kaso napakainit na talaga ngayon. Ramdam nyo na ba na summer na? Ang hirap umalis harap ng electric fan, ang hirap kumilos-kilos sa bahay, kasi tagaktak talaga yung pawis ko. So, tingin ko, pag dininis ulit to ngayon, baka pumayat ako. Para akong nag-workout na rin. So, itong workout ko rin. So, hinintay ko nga rin maggabi para malinis ko to dahil ang init-init talaga. So, ngayon, simulan na nating mag-reorganize itong kwarto nila. Actually, may kita nyo na parang hindi siya maayos pa naman siya, na hindi pa naman siya magulo. Parang yung beddings lang naman na kailangan palitan. Pero, mapapakita ko sa inyo kung anong itsura ng mga loob ng mga dresser nila, ng mga closet nila. So, tara na. Maglinis na tayo. So, ito ngayon yung current state ng kwarto nila. Kasi tinanggal ko na yung mga beddings. Actually, tinatanggal ko na sa anak ko yung beddings nila at saka yung mga cover ng pillowcases nila. So, ito yung dati. Kailangan ko na ring labhan yan. So, parang malinis naman talaga yung itsura kasi lagi naman talaga ako nagliligpit dito. Ang kailangan lang talaga gawin is mag-redecorate, which is yung ginagawa ko kasi siya monthly. And then, itong dresser nila, kailangan na talaga tong i-check ulit. So, ito, ginagawa ko rin to monthly kapag nagpapalit ako ng beddings nila. Pakita ko sa inyo yung itsura. So, yan. Charan! Ito pang isa. Charan! Yan yung mga anik-anik nila, mga ipit nila, headbands. So, lahat ng accessories nila sa buhok. So, naka-organize yan dapat. Naka-sort per klase, per type. Ayan. Ngayon, ganyan na siya. Sobrang gulo. Then, yung sumunod naman, yun! Nakatakot. Ayan, tinambakan na lang tinambakan ng mga anak ko. Ito din, mga turbans nila yan, at scarves, at kung ano-ano din. So, ganyan na rin ang kanyang itsura. Parang nakikinita ko na kung anong oras ako matatapos magligpit dito. Sana matapos ko to, kung hindi, bukas ang tuloy ko sa pagligpit nito. Then, yung last drawers. Yan, matinu-tinu pa kasi kakaligpit ko lang din yan. And then, ito rin. Hindi sila marunong magbalik to sa mga butas. May butas naman. Okay, so, yan yung mga nasa dresser nila. Yan, ito yung dresser nila. So, ito naman yung nightstand nila. Tignan din natin ang laman. Charan! Diba? Surprise din. Surprise na kalat. Parang lahat ng drawer nila ginawa nilang junk drawer. Charan! Medyo maayos pa to. Konting ligpit lang yan. Puntahan natin sa kabila. Oo, naman ang kabilang nightstand. Charan! Diba? Nasusurprise ba kayo kada bukas ko? Charan! Ito maayos. Pareho pa din. Hindi nagagalaw. And then, ito yung mga naligpit kong laundry namin. So, kailangan ko na rin siyang ilagay ulit sa cabinet nila. Hindi ko pa nagagawa yan. Kahapon ko pa yan naligpit. So, hindi ko pa nadiretso sa cabinet nila. Punta naman tayo sa closet nila. So, ito yung kay Bunso. Pag bumunot siya ng damit, ganyan. Laglagan. Tingnan natin yung kanyang drawer.
Rice tin. So, yan. Puro tambak niya. Nagkagulo-gulo na. Punta naman tayo sa closet ni Kambal. So, yung mga girls ko, twins sila. So, ito. Hindi naman nagagalaw yan. So, ito lang baba. Oh. Matanda na sila. Medyo masa silang kumuha ng damit. Pero tignan natin to. Kahit hindi nila nagagalaw, pag pinapatabi ko gamit nila. Ayan. So, sinusuksok lang nila na sinusuksok dyan. Ayan, yung mga liligpitin ko. Feeling ko, umagahin ako dito. Ang dami. Ang gulo ng mga drawers nila. Isang buwan din kasi yan, hindi nasisilip. Kaya, ayan, gumulo na ng sobra. Marami pa naman akong oras dahil late na sila akong matulog. Actually, lahat kami late nang matulog. Simula ng quarantine, late na kaming matulog at late na rin kaming magising. Actually, pagising namin, tanghalian na talaga. Tanghalian na lang yung kain namin. Dati hindi ako ganito, as in, early bird ako. Nagigising ako ng mga 6 a.m. Kahit sila tulog pa, ako talaga magigising at magigising ako. Pero ngayon, parang kasabay na nila ako nagising. Maaga lang siguro ako ng mga 2 hours or 1 hour sa kanila para makapagluto ako, para paggising nila may pagkain na. Pero minsan, sabay-sabay na talaga yung gising namin. So paggising, anong oras na kami magkatanghalian? Minsan, 1:00, 2:00 na kami kung magtanghalian. Di ko alam kung tipid yun kasi tanghalian din kakainin namin. Pero parang hindi rin kasi may midnight snack din naman kapalit. So bago sila matulog, mag-breakfast na sila kasi matutulog sila ng mga 2 a.m. na or mga 1 a.m. na. So ayan, simulan ko nang magligpit para matapos ako ng mas maaga-aga.
Tapos na tayong maglinis. Mas mabilis to sa akin. Naakala kong matatapos ako ng madaling araw. 12 minutes na naman, pero mabilis ka siyang natapos. Itong mga shoe storage na to, nabili ko yan sa Plastic Warehouse along Governor Pascual sa Malabon. Pero available din yan sa Handyman, tsaka sa Ace Hardware. So maganda siya kasi nakikita mo lahat ng mga shoes ng mga bata. And then itong wall art na to, itong unicorn, sa SM ko yan nabili. Tatlo yan, makikita nyo sa may side ng bed. Tapos, ito yung mga favorite nilang collection ng books. Yung Dork Diaries at saka yung Max Crumbly. Tsaka meron din sila ng Five Nights at Freddy's. So, kapag may mga honor sila or kung may achievement man sila sa school or birthday, yan yung mga nire-request nila na gift. And then, itong computer table na yan, galing pa yan sa dati kong house. So, nabili ko yan sa Glorious Sweet lang. Mura lang yan. And then, itong dresser nila, yan, tsaka yung side table, nabili ko yan sa SB Furniture. So, kasama niyang mirror dyan sa dresser. Yung mga flowers na yan, nabili ko yan sa Wilcon Depot. Tapos, itong lalagyan nila ng mga perfume nila or mga cologne. Isang set yan sa Lazada ko nabili pang dessert buffet ko. So, yan, ginamit ko ng mga pang-decorate dito sa bahay or mga lalagyan na kung ano-ano. Itong starfish na to, nabili ko rin yan sa Wilcon Depot. Itong sa side table naman nila, yung lampshade nila, nabili ko yan sa Robinson's Department Store. Pati yung Life is Better at the Beach. So, Robinson's Department Store ko yan nabili. So, meron din silang mga books dito na sa side table nila. Then, yung mga shelves na kinokolekta nila tuwing nagbe-vacay kami yan. Mahilig silang mamulot niyan. So, inipon namin yan dyan sa jar. So, buksan natin ngayon yung side table nila. Yan! Naalala nyo ba itsura niyan kanina? So, ngayon, nilagay ko pa rin dyan yung mga notebooks nila na pinagdodrawan lang naman nila or kung ano mang sinusulat nila dyan. So, nilagay ko pa rin dyan sa side table nila. And then, yung mga headset nila at saka yung ear muffs. Then, sa ilalim naman, ayan, mga small na notebooks, mga notepads. And then, ito, sasya nung dalawang anak ko nung sumali sila sa contest. So, tinikip ko lang dyan. Tapos, yung pinakita kong uniform kanina na pinasulatan nila sa mga klase nila nung recollection nila sa school kasi graduating nga sila. So, to say lang, di sila umakyat ngayon sa stage for graduation dahil sa pandemic. But okay lang yon, marami pa namang graduation na magaganap. Then, dito naman tayo sa dresser nila. So, ayan yung buong look nung kanilang dresser. Sa SB Furniture kaya nabili. So, itong first drawers sa taas. First two drawers sa taas. So, dyan yung mga anik-anik. Mga kaipitan, sunglasses, turbans. So, lahat ng accessories for the hair ng mga girls. So, ayan siya. So, nakasort na siya ulit by type. Hintayin natin kailan ulit magugulo yan. So, yung next naman, ito, kung naalala ulit yung tsura niyan, then this one. So, ito, mga notebooks pa rin, mga drawing books. So, dyan ko pa rin pinagsama-sama. Then, yung next one naman, ayan, mga kung anong-anong anik-anik nila. Scarves, mga turban nila, pag naliligo, or pag nag-wash sila ng face. So, ayan, dyan nakalagay. Itong mga rollers ito, actually, ito, gusto lang itong laruin dati nung bata sila. Then, mga cutics nila na nilalaro-laro lang nila. Then, this one, ito yung
uniform nila nung nag-service crew sila sa McDo. Yung pang summer workshop, summer training sa McDonald's. Ayan, tinabi ko dyan. Kasi gusto pa rin nilang itabihan. Tsaka minsan pag may mga activity sila sa school, nagagamit-gamit pa rin nila yan na pang costume nila. Then itong last na drawers na. Yung mga underwears at saka socks ni Bunso. This one. Yan yung mga underwear at saka socks niya. Itong organizer na to, nabili ko to sa Yoyoso. Meron din siguro sa Miniso niyan at saka yan sa mga ganong Korean or sa mga Japan Home or Daiso. Tapos ito naman yung mga underwear nung girls. So same na organizer yung ginamit ko. Nakatuwa nga kasi fit na fit tong organizer na to dito sa dresser na to. Ayan siya. So, ang ganda-ganda niyang tignan kasi saktong-sakto siya dun sa loob ng cabinet nitong dresser. And then, itong chair na to, pinalitan ko din ng teal para mag-match ito sa room. Yung chair na yan, nabili ko naman sa S&R. Punta na tayo sa bed nila. Kanina, wala pa yung black na pang-clip ng photo. So, dinagdag ko siya kasi parang feeling ko ang baba nung itsura ng mga pictures. So, ayan, dinagdag ko to. So, yung bed nila, bed pa yan ng asawa ko at saka ng kapatid niya. So, minana na namin. So, ngayon, ginagamit na ng mga bata. So, dalawang single siya, pinagdikit na lang namin para mas malaki pa siya sa king size bed. Then, itong sofa na to, itong Cleopatra ba tawag dito? Cleopatra sofa. Nabili naman namin yan sa All Home. Gusto namin yan kasi kapag nagbibihis sila, pag magpapasok sila sa school, yan, dyan sila umuupo, dyan sila nagsasapatos, dyan sila nag-uniform. And then, yung beddings ko, nabili ko naman yan sa Mandawi Foam. Most ng mga beddings ko sa Mandawi Foam ko binibili. And then, yung mga pillowcases, yung cloud na sleeping, nabili ko yan sa Miniso. And then, yung the rest, nabili ko naman sa Robinson's Department Store. And then, itong ledge na sa taas ng bed nila, nabili ko naman niya sa Furniture Source, IKEA product siya. Then, yung mga frame na nakiklipan ng pictures sa SM Department Store ko siya nabili. Pati yung unicorn na wall art na kasama dun sa harap nun, sa SM Department Store ko rin siya nabili. Then, yung the best way to get things done, yung wall art na yon is to simply begin. Nabili ko naman siya sa Mandawi Foam. So, ito pa yung isang side table, naka-partner na nasa kabila, nasa SB Furniture ko, nabili. So, ganun din, yung mga favorite nilang books, nilalagay din namin sa gilid. Para pag gusto nila magpa-bedtime story, yan, may babasahin kami na ready na nandyan. Buksan natin yung drawer. Yan. So, nakalagay dyan yung mga sanitary napkins ni Kambal. And then, mga purses at saka mga, matawag to, pang sabit sa bag. Mga kitchen. Saan ko nilagay lahat. Para sa pag nagsaschool naman sila, kaya tsaka lang nila kailangan tong mga purses na nilagay nila ng mga coins nila at saka pera nila. Yan, yung sa ilalim naman, eto. So, ito yung nilagay ko yung mga eye mask nila. Then, itong hat na Santa hat, tinago ko na lang dyan. Ito, mga crown nila nung nanalo sila sa school na mga pageant. So, ayan na siya ngayon. Naalala nyo ba yung tsura niyan kanina? And then, ito. And then, itong curtains ko naman, nabili ko to sa Robinson's Department Store din. So, last part ng ating tour, yan yung closet ng mga bata. So, na doon sa left side, dyan yung kay Bunso. And then, sa gitna naman, para sa kay Kambal. And then, itong nasa right side, dyan nakatago yung mga jackets nila, mga
kung ano-anong costumes at saka robes. And then, dyan din nakalagay yung bags nila. Sa taas, may mga nakatago ding mga beddings. So, yan yung cabinet ni Bunso. So, yung uniforms, dito ko nilalagay. So, ngayon, tignan natin yung drawer niya. Ayan, inayos ko. So, yan na siya ngayon. Nandito yung swimwear niya, mga bonnet hats, tapos mga belts niya. Ito, mittens niya, pang malamig, pa nagbagyo lang naman kami, doon niya nagamit yan. Tsaka ito yung nag-iisang baby clothes niya na tinago ko. Dito naman tayo sa mga girls. Actually, yung mga hanger nito, ayoko na nung hanger nila. Gusto kong palitan yung hanger niya ng iisang color. Siguro after ng quarantine, sana mapalitan ko na to. Gusto ko siguro puti or kung ano man na pare-parehong color para mas pleasing sa paningin. So, ngayon, ito naman yung drawer nila dito. Yan. Diba, ang ganda ng tignan. Kanina, hindi na malaman kung ano yung laman kasi patong-patong lang siya. So, dito nakalagay yung mga socks nila at saka yung mga banduna undergarment. So, ayan yung mga socks nila. Ito naman yung mga lalagyan nila ng jackets, robes, and kung ano-anong mga costumes. Tapos, ito ay, dito ko naman tinatago yung mga paper bags, eco bags. So, kinikip ko yan kasi pag kailangan namin, kung may kailangan kami nilagyan. So, yan, nire-reuse namin siya. Then, dito, yung mga small bags nila. Kasi mahilig silang mag-small bag para doon nila nilagay cellphones nila or mga small na drawing notebooks kapag umaalis kami. Then, dito naman nakakip yung ibang mga bags nila for school or pag umaalis, yan yung ibang bags nila. This is it for today, guys. Thank you so much for watching. Gabi na rin. Kailangan ko na magpahinga. Ayan. Pero kahit pagod ako, tuwang-tuwa ako sa naging output nitong pag-redecorate ko ng room at saka pag-reorganize nung mga nightstand nila, at saka closet, at saka drawers ng mga cabinets nila, ng mga closets nila. So, ayan, kahit pagod, worth it ang pagod. So, thank you so much for watching. See you again in the next video. Bye!